No? Hindi alam ng PNP chief. Ganyang kabobo, katanga, walang utak, itong si Marbil. Bakit? Takin mo nangyayari to lahat under his nose. PNP chief na siya noong November 2024. Ngayong araw na ito ang pangatlo na hearing ng Senado diyan sa suko, pagtatraidor sa bayang Pilipinas sa pamamagitan ng pagsuko sa ating pinakamagaling na presidente ng Pilipinas ni si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At napakarami pong mga nangyari, mga partner. Ano ba ang inyong take? Unahin na natin siguro si Master Judea tungkol dyan sa mga nangyari sa Senado dahil kayo ang nakapanood ng buo at talaga namang ano sa tingin ninyo? Nakabuti ba ito, partner? Nakasama? May bago ba tayo mga information na nakuha, na pick up? Well, para sa akin, noon pa man sinabi na natin, sabi nga ni Banat Bay, kung hindi makukontem si Torre, si Marbil at si SOJ Remulla, walang kwenta yung hearing na yan. Ganun din naman ang paninindigan natin dyan, ganun din naman ang paniniwala. Hanggat ayaw isali ni Amy Marcos ang kanyang kapatid sa usapan dyan, sa hearing na yan, wala pong mangyayari. Kasi ang alam naman natin dito masusugpo lang ang ang isang grupo, mapapatumba lang yan kapag yung mastermind ang tatargetin mo. Pero hindi ba, partner, parang yung mastermind ang gusto nilang hanapin na hindi masagot-sagot ng PNP? Yes, kasi nga nagtataguan sila. Kumbaga, etong darating siguro yung panahon na magkakaipitan, doon lang sila maliliwanagan, doon lang nila sasabihin yung mga gusto nila sabihin. Kaya lang ngayon kasi, parang may iniilagan sila mga partners May iniilagan silang sasabihin, may iniilagan silang tao, yun ang pakiramdam natin. Pero sa tingin ko, naiipit na dito si Torre. Naiipit na si Torre dito sa sitwasyon na ito. Kasi nga, may mga limitado lang ang pwede niya sabihin. Kaya nga, lagi nilang sinasabi yung executive privilege, di ba? At lagi silang sinasalo. Kung makikita nyo, pagka naiipit na si Torre at si Marbil, biglang babasok itong si SOJ Remulla at sinasalo sila. Kung baga, nagkakaroon na talaga sila ng bago sila pumunta dyan, nagkaroon na sila ng pag-uusap na pagka nagipit, sasaluhin talaga nitong si SOJ Remulla. Ako, bilib ako, matalino si SOJ Remulla kanina, although hindi ako naniniwala doon sa sinabi niya na binubuli daw sila sa Senado. Kayo yung mga traidor. Kayo yung mga traidor. Binubuli sila? Oo. Okay. Kayo yung mga traidor sa Pilipinas. Kayo yung nag-traidor sa ating dating magaling na Pangulo. Tapos kayo ang binubuli. Parang baliktad huwata. Pero basta sa akin, hanggat hindi sinasali ang mastermind dyan sa usapan na yan, walang kwenta ang hearing na yan. Wala tayong mapapala dyan. Hanggat yung may kagustuhan na magpadala kay Pangulong Duterte dyan sa Hague, hindi lumalantad at hindi pinapangalanan, walang kwenta ang hearing na yan, partner. Jay Guevara, ito naman. Kasi kanina, narinig ko laging sinasambit ng ating ng ating magaling na DOJ Secretary, yung salitang konsuelo. Pakonsuelo naman. Konsiderasyon naman, konsiderasyon pala. Konsiderasyon naman, humihingi sila ng konsiderasyon sa Senado. Sa tingin mo ba, Jay, karapat-dapat sila sa konsiderasyon, samantalang ang daming mga considerations na ipinapaliwanag ni Pangulong Duterte nung siya'y huhulihin, hindi sila nagbigay ng reasonable na konsiderasyon. Para sa kanila, yung 10 hours, 12 hours na pag-stay nila dun sa Villamor Air Base, enough na konsiderasyon na yon. Karapat-dapat ba sila, Jay, sa konsiderasyon? Mga demonyo talagang galing magpanggapin. Oo, ang galing talaga. Konsiderasyon hinihingi nyo, para saan? Nung ginigipit nyo si Pangulong Duterte, binigyan nyo ba siya ng konsiderasyon? Yun. Wala kayong pinakitang konsiderasyon sa kanya, sa pamilya niya, sa lahat. Hindi nyo ginalang yung pagiging dating presidente niya. Hindi nyo ginalang yung ang anak niya na isa sa pangalawang pinuno ng bansa ng Pilipinas. Sa inyong tapos ngayon manghihingi kayo konting konsiderasyon. Kadalasan kasi talaga, alam mo, yan ang kinabilibang ko sa mga masasamang tao. Ang galing nilang magpanggap.
Oh, dyan sila talaga, yan yung pinaka number 1 na kapangyarihan nila, yung magpanggap. Expertise. No? Yan yung pinaka special skill nila. Kita mo, biruin mo, saan ka nakakita, kayo na nga yung walang konsiderasyon, ikaw pa yung nangihingi ng konsiderasyon. Kasi, ang galing mo, si Raulo ka pag ganun, no? Hindi, sorry sa words na ganun, Kasi, biruin mo, ikaw, hindi mo nga pinagbibigyan na nangihingi yung ibang tao ng konsiderasyon. Tapos ikaw, manghihingi ka ng konsiderasyon sa kapwa mo. Isang malaking kalokohan yun. Tsaka yung hearing na yan, ewan ko ba dyan? Ang sakit sa ngipin. Oo, habang nanonood ako, sa sobrang gigil ko, nanakit yung ngipin ko. Unang-una. Baka dumugo din yan, ha? Baka dumugo din yan. Hindi naman ako adik eh. No? So, adik pa, dumudugo oo, ganun yun. So biruin mo yung nagtatanong, anong tawag doon sa resource person, tama kung gano'n nagkakamali. Resource person. Sinungaling din, mapagpanggap. Tapos yung tinatanong, gano'n din. Interpellator, tsaka... So nagbabatuhan, yung kung ano nga, kung sa bala tinamaan ng bala yung isang sinungaling, tumalbog sa isang sinungaling. Nagaganunan lang di ako talaga, wala talaga. Kahit balik ta rin yung hearing na yan, wala pa rin talaga ako tiwala kay Marcos, kay Aimee Marcos pa rin kasi yan. Ito nga, sabi ko nga, itong mga itinatanong sa kanila dyan sa hearing niyan sa Senado, lahat naman yan ay ginawa nila, kinukumpirma lang sa kanila, tama ba? Yes. Bakit? Bakit sila feeling nila, binubuli sila? RJ, ano pang mga take mo dyan sa hearing? Napansin ko dito sa hearing na to, umiikot lang siya dun sa sino ang nagbigay ng order. Ang nangyayari kasi sa kanila, turuan ng turuan sinong nag-ano sa ng order? Tapos tinuro ni Torre, si Marbil. Sino nag-ano? DILG. Tapos ngayon, sasagot ngayon si Boying para para iligtas yung mga bata niya. Tapos mapapansin ko kasi hindi sila umatin ng pangalawang hearing, tama. Kaya hindi natin naramdaman yung pangalawa. Ngayon, parang mapapansin mo sa kanila, ready sila. Tsaka napansin ko dito kay Torre, ibang klase talagang tao to kasi parang may sarili siyang may sarili siyang batas na ang nangyayari sa kanya is wala na akong pakialam kung anong mangyari sa akin sa mga susunod. Kasuhan niyo ako kung kakasuhan niyo, basta mapatupad ko lang tong inuutos sa akin o yung judgment niya. Tapos, ang tanong ko dyan, sino kaya yung sino bang nag-uutos sa kanya? Bakit siya nagmamadali? Ito pang ang isang bagay. Kasi sabi niya, meron siyang nabanggit doon na kaya daw nila minadali o dahil parang lumalabas na binadali, is magagabi na. Uy, Torre, 16 days ka kung di ako nagkakamali sa KOJC, hindi ka nagmadali. Diba? Pero dyan, may sinusunod kang curfew? Diba? Birthday niya kasi noon. Birthday niya nung araw na yun. Kaya nagmamadali. Oo, syempre, niluto rin Shanghai. Yung Shanghai, kukunat yan. Hindi, ako nag-a-assume na kasi birthday niya talaga nung araw na yan. Saka baka maubos yung Shanghai. Birthday niya talaga yung araw na yan. Pero maganda yung punto mo, 16 days ka diyan sa KOJC, wala ka namang nakita at nahuling visit ka. Tapos dito nagmamadali ka. Tapos sinasabi ninyo na wala namang judge dito. Narinig nyo, sinabi niyo. Pero bakit doon sa papeles merong pinirmahan na siya ay iniharap sa isang qualified at sa isang local judicial authority? Yan. So, kaya nga na-contempt itong isang ambassador yata. Lakanilaw. Oo, kasi nga, sinungaling din. Hindi ba? Nakita nyo kung paano magsinungaling. At yun nga, itong kay General Torre, sasabihin nyo na binubuli kayo. Lahat naman ng itinatanong sa inyo dyan, nakita naman natin na nangyari at may mga video footages yan. Ang sinasabi nila, yung mga video footages na yun, mangilan-ngilan lang yun compared dun sa halos 12 oras nila na pag-stay dyan, partner, sa Villamor Air Base. Marami daw hindi na ipakita yung mga videos na kumalat doon sa mga totoong nangyari. Ano pa ba yung sa tingin nating mga nangyari dito buong maghapon? Unang-una,
Sino nagsabi nun? Si yung isang prosecutor. O ganito, unang-una sa eroplano, sinalubong si Pangulong Duterte. Pag salubong kay Pangulong Duterte, inisyohan siya ng warrant, anong ginawa ni Pangulong Duterte? Kinwestiyon niya na yun. Ipinaliwanag niya na mali ito. Ipinaliwanag niya na mali yan. Kasi, bababa lang ako dito pag may pinakita kayong warrant. So, may pinakitang warrant. And then, okay, bumaba ng eroplano. No, ngayon, dinidiscuss ni Pangulong Duterte bilang isang abogado, kini-question niya yung validity ng warrant, hindi naman na tayo saklaw ng ICC. Correct. So, yan yung nangyari ng buong araw. Nagdidebate kung dapat ba nadalhin si Pangulong Duterte sa dahig o hindi. Kine-question ni Pangulong Duterte yun. And the reason why sinasabi natin na illegal ito, kasi nga, yung pag-question ni Pangulong Duterte sa proseso, hindi nakarating sa husgado dahil hindi nga siya dinala sa husgado. Yes. At masyado silang nagmamadali na isakay ito si Pangulong Duterte sa eroplano. Lagi nilang bukang bibig na parang lumalabas pa nga dito sa inquiry na to na kasalanan pa ni Pangulong Duterte dahil nag-pull out tayo sa treaty doon sa partnership natin with ICC. Kung si Pangulong Duterte hindi daw nag-pull out, sana ang ginamit nilang proseso is yung tawag dito yung Rome Statute na ruling ng ICC tsaka yung mismo. ng ICC mismo at tsaka yung extradition. Dahil nga kumalas tayo, hindi nila na ginamit yung hindi nila kikilalanin yung ICC ruling na yung 59 na tinatawag. Yes, Article 59 sa Rome Statute. Sa akin naman, ito, talagang, ang bottom line dito, talagang gusto talaga nila dalhin si Pangulong Duterte sa dahig, no? Ang iniisip ko dito, bahala na. Kung anong mangyayari, basta ang importante, madala natin si Pangulong Duterte doon sa dahig. Kasi, eto, kung tumagal pa yan, halimbawa si Pangulong Duterte hindi nila dadala noong araw na yan, malilintikan sila doon sa nag-utos. Na alam naman natin na si Marcos Jr. ang nag-utos niyan. Wala namang iba. Sino pa ba ang mag-uutos sa kanya niyan? So now, eto, dito na natin nalalaman na mga sinungaling talaga ito Kasi kanina, etong si Marbil, actually, sa tingin ko nga, mas matalino pa itong si Torre kay Marbil Kasi kanina, ini-interpolate siya ni Senator Amy Marcos, wala siyang maisagot Kumbaga, nagtuturo sa CIDG, yung CIDG, tinuro naman si PNP Chief, yung CIDG, nagturo na naman sa ibang departamento. At yung departamento na itinuro ni PNP Chief Marbil, tumanggi na hindi daw sila ang nagbigay ng hudyat para isakay sa eroplano si Pangulong Duterte. So now, ang question kasi dito, sino ang mastermind? Sino ang nag-utos na dalhin sa dahig si Pangulong Duterte na yan ay hindi nasagot kanina sa hearing? Doon dapat iikot sino? Kaya lang ang problema, paikot-ikot yung istorya hanggat sa nagkabuhol-buhol na nalaman tuloy ng taong bayan na lahat sila mga sinungaling. Gaano kasinungaling, partner, ang PNP? Gaano kasinungaling ang PNP, Mantangin mo, nakapasok ang ICC sa Pilipinas, nakakuha ng mga report sa mga presinto, binigyan pa ng police escort, assistance. Hindi alam ng di ba, Jay Guevara? Ano sa tingin mo? Ang nangyari dyan? Ang isa pa sa napansin ko dyan, yung gusto nilang ipamukha na parang gusto nilang iparating sa mga Pilipino na kumonekta ulit tayo sa ICC. Yun yung pinaglalaban dyan ni Boeing Parang gusto niya ipalabas sumali ulit tayo. Parang inihikayat niya na may maniwala sa kanila na sumali ulit tayo sa ICC. At saka ito pa, yung yung lahat na nangyayari dyan, kaya nga sobrang nakakatanga talaga yan. Dahil alam naman, nanila kung sino talaga mastermind yan. Hindi na kailangan magturan. Una-una, may presidente ang Pilipinas. Buti sana kung wala. Sino ang magiging mastermind yan? Alangan naman na si Marbil, alangan naman na si Torre.
eh syempre manggagaling pa rin ang pinakamalakas na utos sa presidente. Kaya nga yung hearing na yun, wala talagang kwenta yan eh. Kahit papano sa 100%, siguro mga 5%, maniniwala ako ng mga 5% kay Amy Marcos kung sakaling bycam ang pinag-usapan niya sa hearing niya. Mas kahit papano, may saysay pa yun. Pero ito, wala na to eh. Una, nandun na si Pangulong Duterte. Tingnan nyo, paulit-ulit lang yung katanungan, paulit-ulit lang ding nagsisinungaling yung mga demonyo na yan. Pero wala naman ako contempt. Ang kinontempt yung isa. Eh dapat nga mas deserve ni Torre, mas deserve ni Marbil na makontempt kesa doon. Nagsisinungaling dalawa eh. No? Oo, talagang harap-harapan kinikengkoy na kayo eh. Ano yan, hindi naman siguro kayo to longest, mga senator kayo. Naging senator kayo ng Pilipinas, hindi naman siguro kayo kahit papano alam nyo na kung ginagawa kayong tanga o hindi, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, tigilan nyo na yung hearing na yan. Walang kwenta yan, promise. Naglulukuhan. At ito pa, isang inaano ko, baka mamaya may panibagong issue na pinagtatakpan, hindi pa lang din natin nahahalata. Baka kaya sinisimulan to. Alalahanin nyo, kada may ganito silang palabas, may pausbong na issue na naman na kabulastugan ng gobyerno. Hindi mo pa napapanaginipan Hindi pa naman. Baka mamaya, habang nakaano tayo. Pero ayun nga, dapat talaga tawag sa PNP natin, PNSP. Ano yun? Philippine National Sinungaling na Police. Ayun! Dahil mukha ng sinungaling talaga ang mga visit, no? Hindi ko talaga magets yung nangyayari ang lahat ng to. Tinan mo tinanggalan nyo lahat ng police security. Si Senator Bato. Tinanggalan sila Senator Bato, tinanggalan sila BP. Tapos, binigyan nyo ng security yung IECC investigators. Tsaka si Trillanes. At ang masaklap nito, nagsasalita kayo sa media na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Tapos ngayon, hindi ko din magets sa mga senador, bakit papayag na lang tayo sa isang denial? Yes. Nag-deny itong si Marbil na wala siyang alam. At alam naman natin na hindi tayo naniniwala lahat. Imposible naman. Yes. Nangyayari sa opisina mo, hindi mo alam. Kalokohan yun. Hindi ba? So, napakalaking kalokohan yan. Papaanong naniwala ang mga senador na hindi niya alam? Kung ako talaga, imposible hindi mo alam. Neglect of duty yan. Yes. Di ba? Or at least man lang, kaya nga maganda talagang mapatawag yung isang koronel dyan sa Station 6 ng batasan yata, payatas. Yung basta may isang koronel na papatawag nila kasi nga papaano nakakuha ng police blotter report itong mga taga-ICC pumapasok sila dito supposedly bilang mga turista lang. Yes. Bawal silang mag-operate dito kasi usurpation talaga yun of authority. Yes. So the fact that we provided security, somebody liaised with them, may nag-provide pa ng sasakyan, kasi walang alam yan dito sa Pilipinas. Correct. Paano magkakaroon ng alam ng paligoy-ligoy yan dito sa Pilipinas? Hindi ba? Ibig sabihin, mayroong kakutsaba yan. Kaya nga, sabi ko nga, all this time, itong PNP has been lying to us. Yes. Mga sinungaling talaga at dapat managot sila sa mga kasinungalingan na yan. Yeah. Somebody should really file a administrative case dito sa mga pulis na ito, itong mga hepe natin ito, dito sa mga koronel at general na ito, dahil talagang nagtaksil sila sa bayan, harap-harapan, sinabi nila hindi nakikipag-cooperate, di makikipag-cooperate, pero nakipag-cooperate November 2024, partner. Yes. Hindi ba, Jay? RJ? Tsaka isa pa dito, yung sabi nga ng DOJ, hindi ba ninyo namomonitor yung mga pumapasok sa bansa, labas-pasok? Di ba sinasabi niya, labas-pasok lang naman yan eh. Di ba under sa inyo ang immigration? Tama ba ka, partner? Di ba? Under sa DOJ. Tapos, ang palusot pa nito, bakit hindi mo alam? Sabi kasi ni Senator Jaime, bakit hindi mo alam? Ang palusot niya, may sakit kasi ako niyan. Andiyan yung panahon ko na October nga daw. Tapos, ang sabi rin naman ni Marbil, wala din siyang alam. So, mga wala kayong alam. Ano pang ginagawa nyo dyan kung wala kayong alam? Tapos, isa pang dito, kung may sakit ka nung time na yun,
Walang nagsasabi sa'yo? Yes, wala man lang delegation. Dapat meron eh. Dapat may delegation of duty. Halimbawa, ako may sakit ako, siyempre, yung assistant ko. Yun, tama. Yung assistant si Clavano, dapat nandiyan dyan para may paliwanag. Isa pa. Dahil yun ang magaling din magsalita na magsalita. Yes. Diretso mo, parang RJ. Saka isa pa, nagtataka nga din dito si Senator Amy, bakit nabibigyan sila ng mga private information patungkol dito sa sa Pilipinas? Itong ICC na to. Na sila nga mismong Senate, hindi makakuha. Tapos isa pa, alagang-alaga yung mga yan kasi may mga hotel yan. Kailangan mo ng mga court orders para maka-request ka ng CCTV footages. Diba? Tapos sila, one click, Pati hospital. Pati hospital, yung tawag dito, information. Dapat hindi ganyan. Oo. Kasi unang-una, banyaga yung mga yan. Tayo nga, nahihirapan eh. Tapos sila, madali lang. Ito pa, alagang-alaga pa yung mga yan kasi nasa hotel yan na magagandang hotel. Correct. Tsaka ito, Sana all. May das daw partner. Go. Speaking of speaking of information, yung information natin. Sabi ni kanina, ni Boy Rimulya, hindi raw niya sasagutin yung details kung paano sinakay si Pangulong Duterte, sino may-ari ng eroplano sinakyan, magkano ang ginastos for national security reason. Pero itong pagbibigay ng impormasyon doon sa ICC, okay na sa kanila. Ayun na nga. Diba? Kung pagbabangga-banggain mo ang mga sinasabi, ginagawa nila tayong tanga. Kaya sinungaling talaga. Takang-taka ako, partner, Judea. Bakit ba sa tingin mo ginawa ni Amy itong bawal mag-contempt dito? Sabi si Amy yata nagsabi na bawal mag-contempt. Hindi, ganito. Ang pagkakasabi ko na, iyak nga si Idol Robin Padilla. Kasi gustong-gusto niya i-contempt si Torre. Alam mo kung ano sabi ni Idol Robin Padilla kanina? Ni Senator Robin Padilla. Alam mo, kung ang utos ng boss namin na si Duterte ay i-contempt ka, ngayon pa lang, i-contempt kita at ako magsasabi mismo sa iyo, nakakalag ka rin kita. Ako hihila sa iyo. Harap-harapan kong sasabihin sa iyo, yung Torre. Nakakaya yun bilang isang general na yung kung isang senador hindi binibigyan ng halaga yung promotion mo dahil na-promote ka sa paggawa ng kababuyan sa bansang Pilipinas, di ba? So, eto, ang sabi ni Amy Marcos kanina, hindi kami magko-contempt ngayon kasi may nagsabi sa amin na wag daw mag-contempt. Oo, wag mag-contempt. Ano ang silbi nitong hearing ninyo kung may magsisinungaling at magpapaikot sa inyo, hindi nyo i-contempt, anong silbi ng hearing ninyo? Anong silbi ng pag-uusapan natin dyan? Ang silbi pag-uusapan ninyo? Na ngayon nga, dapat yung gusto yung palabasin, hindi lumabas kung sino ang mastermind at kung sino talaga ang utak sa pagpapadala kay Pangulong Duterte dyan sa dahig. Tapos ayaw nyo mag-contempt. Dapat unang-una i-contempt dyan si Torre, si Marbil. Kasi kanina, halatang-halata, kitang-kita na nagsisinungaling talaga sila. Jay. Ako'y nanaginip. May panaginip ka na. Natulog ka na nun? Ang bilis Nakatulog ako dito ng mabilisan. Hindi nyo ba alam na doon sa panaginip ko, di ba kanina nabanggit niya ICC, na binigyan pa nila ng special treatment. Alam nyo ba kung saan natulog yun? Kung saan nagpahinga? Sa mismong hotel na pagmamayari ni Saldico. Panaginip ko yan, ha? Panaginip ko lang yan, no? At yung... Anong hotel yun? Ha? Anong hotel? Nakalimutan ko yung pangalan. Basta hotel na pagmamayari ni Saldico. Dito sa Bicol o sa Bicol o Dito sa Maynila. Okay. May nababanggit kanina, Midas Hotel daw Midas eh. Hotel. Midas. Narinig ko rin yun eh. Meron din ba? Sinabi rin ba doon? Yung napanaginipan mo yun. Pero napanaginipan ko yun. Galing na ganito. Tapos ito pa malapit, yung eroplano na yan, talagang sa panaginip ko rin, yan ay palaging inihiram ni Pangulong Marcos. Kay Saldico rin. Ayun. So kay yung eroplano na yan ay doon sa panaginip ko, yung pinagsakyan. Teka, according dito, mukhang maganda yung panaginip ni Jay, Ano sabi? Ang sabi ng bolang kristal ko. Sige. Bolang kristal. Hula ka, Bolang kristal. Ang sabi ng bolang kristal ko, Midas Hotel and Casino in Pasay City, Philippines has undergone several ownership changes over 3 years. Sino? Sino Ang yan? unang may-ari niyan,
si Jose Marichan, yung singer. Maida. Unang may-ari. Jose Marichan. Anong 2010? It was acquired by the SunWest Group of companies led by Elizaldico, who owns Misibis Bay in Albay in 2012. Ang yaman. Naku po. So, for approximately 800 million. However, last year, LRWC and Zaldico teamed up to buy out Lucio Tan's stake in the hotel. So, kanila. Kaya So tama, yung panaginip. Galing na panaginip mo, Jay, Panaginip ko, saktong-sakto. Ibang klase, Diyan nga daw talaga, at dyan din nagkaroon ng meeting. Mababa yung panaginip ko, saglit lang ako nakaidlip dito. Diyan din nagkabigayan daw. Itong si Trillanes at si Saldico. Nako. At dyan na din nagkakaroon ng parang tinatawag na hindi, kasi ayaw nila ng GC, baka daw maditik eh. So kailangan na yung pagpupulong. Or dyan na nila sinet up ang galawan nila para maibigay sa ICC si Pangulong Walang Duterte. kinalaman talaga ang gobyerno dito. Walang kinalaman kasi eroplano di umano ni Zaldico, hotel ni Zaldico, di umano. Ay, Tapos, wala sila. Hindi talaga sila nakipag-cooperate. Walang Ang malaking tanong dito, mga part. Anong kinalaman dito ni Romualdez? Ayun lang. Wala naman, palagi ko wala. Baka wala naman. Wala. Kasi nagtatrabaho lang naman yun eh. Magaling yung pinakamagaling na Speaker of the House eh. Tsaka tahimik siya ngayon, ano? Hindi, nakapokus lang sa magtatrabaho. Hindi, kasi nangangampanya yun, parang RJ, kaya tahimik. Hindi, tsaka tahimik naman talaga siya. Oo, hindi naman talaga siya maingay si Ang maingay lang naman dyan, yung mga tuta niya. Sino na naman yan? Yung mga tuta, katulad ni Ortega. Oy, wala ko sinabi yan. Yung dyan. sino pa? Si Suarez. Labas ako dyan ha. Tsaka alam nyo ba? Kaibigan ko kasi. Tsaka Tsaka alam nyo Ay, ba? nga pala, may picture kayo nun. Kaibigan